Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ang isang pantasya ay naging disgrasya. Bakit kaya pinasok ng magandang babaeng ito ang isang kakaibang trabaho? Ano kaya ang motibo ng isang hayok na kaluluwa para gawin ito sa kanya? Tara, alamin natin ang kwento ni Rina Arano. Ang Japan ay isa sa mga bansang may pinakasikat na industriya ng AV film. Ang merkado ng AV na may tinatayang halagang 400 billion yen kada taon ay tinuturing na isa sa mga katangian kapag binabanggit ang Japan. Kaya habang pinagbabawal ang prostitusyon, legal naman sa industriya ng Japan ang AV. Noong June 18, 2022, Sabado, habang iniimbestigahan ng lokal na pulisya ang isang kaso sa bulubunduking gubat ng Hitachi-Yota, ay natuklasan nila ang isang babae. Siya ay nakalagay sa isang puno, walang saplot, nakaposa sa mga kamay, at may hindi na halos makilala na muka. Inisip ng pulisya na siya'y mula sa isang bundok at nahulog lamang sa puno. Ang lugar kung saan natagpuan ng babae ay malapit sa isang falls, isang liblib na lugar na napapalibutan ng makakapal na puno. Sa autopsy, lumitaw na may mga pasa ang kawawang babae. Ito'y sa kanyang muka at pulso na malamang ay dulot ng posas. Bukod doon, wala nang ibang sugat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. May bali rin sa kanyang hyoid bone, isang buto na hugis na parang letter U na matatagpuan sa harap ng leeg, na kadalasang nagpapahiwatig ng pagkakasakal. Ang sanhi ng kamatayan ay itinakda bilang kawalan ng oxygen sa katawan. Wala na itong buhay humigit kumulang 2 hanggang 3 linggo ang nakalipas. Madali natukoy ng pulisya na ang lugar na kinaroroonan ng bangkay ay hindi ang orihinal na eksena ng krimen. Malinaw na dinala lang ang kawawang babae doon. Kitang-kita na hindi ito isang kaso ng pagkitil ng sariling buhay, kundi isang kaso ng pagpaslang. Ang susunod na hakbang para sa pulisya ay ang pag-alam kung ano ang pagkakakilanlan ng biktima. 10 araw bago natuklasan, noong June 8, 2022, may mag-asawa mula sa Tokyo ang pumunta sa pulisya. Sabi nila, umalis sa bahay ang kanilang anak na babae noong June 5 hanggang June 6. Ito'y 23 years old at hindi na bumalik sa loob ng 3 araw. Hindi nila ito makontak kaya humiling sila ng tulong sa pulisya upang hanapin siya. Matapos ang ilang pagsisiyasat, ay napatunayan na ang nawawalang anak ay ang babae na natagpuan sa gubat. Ang biktima ay pinangalanang si Rina Arano, pinanganak noong 1999 sa Tokyo. Sa panahong iyon, siya ay 23 years old at nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang apartment sa distrito ng Bunkyo, Tokyo. Ang Bunkyo ay matatagpuan sa timog kanluran ng lungsod ng Hitachi-Yota, mga 100 kilometers mula sa eksena ng krimen. Lumaki si Rina sa isang pamilya kung saan ang kanyang mga pangangailangan ay kanya namang nakukuha. Mayroon siyang mas matandang kapatid at ang pamilya ay namuhay ng mapayapa at masayang magkasama. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng mga gamot para sa Alzheimer's at schizophrenia, habang ang kanyang ina naman ay isang may bahay at mukhang elegante at maganda na pwedeng akalaing isang modelo. Mula sa murang edad, si Rina ay isang mabait at kaakit-akit na batang babae na labis na pinakamamahal ng kanyang pamilya. Masayahin, masigla at laging aktibo sa mga gawain. Mahilig siyang kumanta at sumayaw noong mga taon niya sa elementarya. Sa eskwelahan, sumali si Rina sa dance club at nakakuha ng mataas na marka sa mga kompetisyon sa pagsayaw. Sa impluwensya ng kanyang ama, nangarap ang batang si Rina na maging isang pharmacist. Dahil sa bata, inakala niya na ang trabahong ito ay nakakapagpagaling ng mga taong may cancer. Kaya, nang magtapos sa elementarya si Rina,
ay na-enroll siya sa combined middle at high school. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at naging masaya sa mga bagong bagay. Unti-unti naging interesado si Rina sa fashion, musika at pag-shopping. Dito nagsimula maging conscious si Rina sa kanyang itsura at ginusto na ang kanyang balat ay lalo pang kuminis at kuminang. Tuwing bakasyon madalas siyang pumunta sa shopping centers kasama ang mga kaibigan sa distrito ng Harajuku sa Tokyo. Kaya nung siya ay nasa high school ay bumaba ang mga marka ni Rina. Hindi na siya nagpo-focus sa kanyang mga aralin at dahil dito hindi na siya pumasa sa kanyang mga university entrance exams. Dahil sa plano ng kanyang mga magulang, dinaluhan ni Rina ang isang medical training school. Dahil sa marami ng pinagkakabalahan ay masyado nang nahirapan si Rina sa kurso. Hindi siya nakafocus sa kanyang pag-aaral sa panahong iyon. Dahil dito, unti-unti nang nakalimutan ni Rina ang kanyang unang pangarap, ang maging isang pharmacist. Sa edad na 19, madalas na niyang pinapalagpas ang mga klase at nagre-rebelde pa sa kanyang mga magulang. Para kay Rina, sobra siyang na-drain, kaya nagpasya siya na mag-drop out na lang sa paaralan. Ito'y pagkatapos ng isang matinding alitan sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Iniwan niya ang tahanan sa Bunkyo at lumipat sa isang apartment sa Shinjuku, malapit sa Kabukicho upang mamuhay mag-isa. Bagaman nagrebelde ay namimiss niya pa rin ang may kasama at upang maibsa ng kanyang kalungkutan ay nag-ampon siya ng isang pusa. Hindi naglaon, nakahanap ng trabaho si Rina. Ang ginagawa niya ay maghalo ng mga inumin sa Kabukicho, isang distrito na kilala ng mga matatanda lalo na sa mga mahilig sa nightlife. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang kinikita. Nauubos ang lahat sa pambayad ng upa at iba pang gastusin sa kanyang apartment. Ang mamuhay na mag-isa na malayo sa kanyang mga magulang ay nagdulot lamang ng malaking problema sa kanya. Dati ang pagbili niya ng mga damit at makeup ay halos kada araw. Pero ngayon ay nagbabudget na siya at nahihirapan ito na panindigan ang buhay na kanyang pinili. Gusto ni Rina na kumita ng mas malaking pera at ang mga material na tukso ay lalong nakakuha ng kanyang pansin. Kaya gumamit siya ng isang pangalan sa entablado at palihim na nagtrabaho bilang isang freelance na model. Dahil siya ay freelance model, hindi siya pumipirma ng mga kasunduan sa isang kumpanya. Ibig sabihin nito, siya ay magmumodel na walang employer or manager. Sa madaling salita, siya ang magpo-promote sa kanyang sarili at siya ang namamahala sa kanyang mga shooting schedule. Isa sa kanyang mga gig ay ang pag-shoot ng adult videos or AV. Ang bayad ay maaring paiba-iba, depende sa popularidad ng modelo at sa mga kondisyon tulad ng kung ipapakita ang muka o hindi. Ang mga AV models ay may mataas na bayad at maaring kumita ng higit sa 200,000 yen bawat shoot at sa mga unang sabak ni Rina ay kumikita siya ng higit sa 100,000 yen bawat shoot. Naglunsad rin si Rina ng kanyang sariling fan club na maaring kumita ng higit sa 1,000,000 yen bawat buwan dahil nga sa walang kumpanya na namamahala sa kanya kaya lahat ng kita ay diretso sa kanya. Ang mga freelance model ay madalas na nakikipag-usap ng direkta sa kliyente. Kung sila man ay sasali sa pribadong mga AV shoot. Ang kasama sa pag-shoot ay kadalasang lalaki at maaring mayroon lamang 2 tao sa silid sa oras ng pag-shoot. Bukod dito, kakailanganing pumunta ang mga freelance model sa mga lugar na hindi pa nila nararating at kung minsan ay hindi nila alam ang tunay na pagkakilanlan ng kanilang makakasama sa video. Kaya't mayroong mga hindi maiiwasang potensyal na panganib. Gayunpaman, kahit alam ni Rina ang panganib ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. Kasama ang mga lalaking photographer na madalas nagbabago ng lokasyon sa panahon ng pag-shoot. Dito siya ay makikipag-usap sa kanyang makakasama bago ang appointment at papayag lamang na magtagpo kung sasang-ayon ang makakasama sa mga kondisyon niya.
Sa isang di inaasahang pangyayari, nakita at nasaksihan ng kanyang pamilya ang mga larawan ni Rina na nakasuot ng mga maikli o hindi angkop na damit sa isang kuweba. At ito'y nagpagalit sa kanyang mga magulang. Subalit, sinabi ni Rina na nagmo-model lamang siya para sa fashion, kaya kinakailangan niyang magsuot ng mga kasuotang iyon. Matapos ang ilang paliwanag, naniwala naman ang kanyang mga magulang at pinalampas ang insidente. Noong 2021, nang si Rina ay 22 years old, nagpasya siyang bumalik sa tahanan kasama ang kanyang mga magulang. Nais niyang unti-unting baguhin ang kanyang pamumuhay at umalis sa kanyang madilim na trabaho. Gusto niyang mag-asawa, magkaroon ng mga anak at mamuhay ng normal tulad ng iba pang normal na babae. Kaya isinaplano niya na unti-unting umiwas sa industriya ng pagmumodel. Ngunit sa kasamang palad, mukhang hindi na makukuha ni Rina ang pangarap na iyon. Noong June 8, 2022, iniulat ng mga magulang ni Rina sa pulisya na nawawala nga ang kanilang anak. Ito'y mga 3 araw na. Ayon sa kanyang mga magulang, noong umaga ng June 5, maayos na nagdamit si Rina at tulad ng lagi niyang ginagawa ay nag-makeup din ito. Ang paalam niya ay lalabas para makipagkita sa isang kaibigan. Sa panayam sa mga magulang, sabi ng ina, "Sa gabi nang matapos kong ihanda ang hapunan, umuwi na sa bahay ang aking asawa at panganay na anak na nagtrabaho buong araw. Ngunit wala pa rin kaming nakikitang Rina. Naramdaman naming medyo may kakaiba dahil maraming beses namin siyang tinawagan ngunit palaging off ang kanyang telepono. Sa una, inakala ng kanyang magulang na naubusan lamang ng baterya ang kanyang telepono. Ngunit hindi siya umuwi ng gabing iyon. Sa sumunod na 2 araw, patuloy pa rin na off ang kanyang telepono at kahit ang kanyang mga malapit na kaibigan ay hindi alam kung nasaan siya. Nabahala kami. Baka nasangkot na siya sa masamang bagay kaya't nagpasya kaming mag-ulat sa pulisya. Matapos matanggap ang ulat, isinagawa ng pulisya ang investigasyon. Dito tinala nila ang mga kilos ni Rina. Noong umaga noong June 5, sumakay si Rina sa tren papunta sa Ibaraki at dumating sa istasyon ng Mito. Ito'y mga bandang 10:00 ng umaga. Pagkatapos, sa north exit ng istasyon ng Mito, sumakay siya sa isang silver na car na minamaneho ng isang lalaki. Sila ay pumunta sa lungsod ng Hatashiyota sa hilagang silangan ng Ibaraki. Batay sa online profile ni Rina, may appointment siya sa isang lalaki noong araw na umalis siya ng bahay. At ang lalaking iyon ay ang photographer na kanyang nakilala. Batay sa mga surveillance camera sa paligid ng istasyon, natagpuan ng pulisya ang plaka ng silver na sasakyan at napatunayan ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sasakyan. Ito'y si Hiroyuki Sanpei, isang 33 years old na lalaki. Siya ay nanirahan sa Minamiya, Shikara, Kanagawa Prefecture. Nang matagpuan ng pulisya si Sanpei, sinabi niya na noong June 5, tunay na nakipagkita siya kay Rina. Sinabi niya sinundo siya sa istasyon at dinala sa isang villa sa Hitashiyota. Ang villa na ito ay binili ko noong 2016. Ngunit ngayon ay bihirang gamitin at bihira na lang akong pupunta doon. Sa bahay na iyon ay nagkanda kami ni Rina ng isang photoshoot sa loob lamang na maikling oras. Nagkaroon na din kami doon ng collaboration noong bandang March. Ang photoshoot ay naging maayos at agad na natapos. Bandang hapon ng araw na iyon ay dinala ko si Rina sa harap ng isang agricultural association na may layong 920 meters sa timog kanluran ng aking villa. Pagkatapos, umalis ako at hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Matapos makuha ang nabanggit na clue, agad na pumunta ang mga investigador sa villa ni Sanpei na matatagpuan sa paanan ng isang bundok na may magandang tanawin at sariwang hangin. Ang villa ay may 2 palapag. Ayon sa mga kapitbahay sa paligid ng villa, 6 na taon na ang nakalipas noong 2016 nang binili ni Sanpei ang villa na ito. Dito ay kasama niya ang kanyang asawa at doon sila namalagi ng maikling panahon bago sila maghiwalay.
Pagkatapos ng hiwalayan, si Sampei ay umalis at minsan-minsan na lamang bumabalik dito. Mga isang beses kada 2 taon at kung minsan ay nanatili ito ng ilang araw. Sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon, madalas na nagdadala si Sampei ng iba't ibang babae sa villa. Walang sino man ang tiyak kung ano talaga ang ginagawa niya doon. 1 linggo bago niya dinala rito ang isang babae na maganda at cute at ito'y walang iba kundi si Rina. Sa pagkakataong ito, nanatili si Sampei sa villa ng ilang araw bago umalis. Sa pagsisiyasat, ginamit ang pulisya ang larawan ni Rina upang tanungin ang mga lokal na residente at pati na rin ang mga dumaraan sa lugar. Isa sa mga residente ang nagsabi na noong tanghali ng June 5, nakita niya si Sampei na nagmamaneho ng silver na sasakyan. Dito may kasama siyang isang babae na tila si Rina. Ngunit sa hapon na iyon, wala nang nakakita na may dumaan ulit o kahit na isang babae na kamukha ni Rina. Mula dito, maaring makita na ang lahat ng sinabi ni Sampei ay isang panig lang ng kanyang kwento at walang sino man ang makapagpatunay kung ito ay totoo. Nagpatuloy ang pulisya sa pakikipag-ugnayan kay Sampei upang humiling na makapagsiyasat sila sa villa. Pagpasok, mayroong mahabang pasilyo na may silid tulugan. Ito'y sa bandang kaliwa. At ang living room ay sa kanan. Sa dulo ng kaliwang pasilyo ay isang hagdan patungo sa ikalawang palapag at posibleng patungo din sa basement. Sa unang palapag ng villa, natuklasan ng matalinong investigador ang isang cellphone. Nakalaunan ay napatunayang pagmamay-ari ni Rina. Ito'y kanyang naiwan. Sa kalagayan na iyon, pinaliwanag ni Sampei na wala siyang alam. Dahil si Sampei ang pangunahing suspect, kinumpiska ng pulisya ang kanyang telepono at dinala ito sa istasyon para sa investigasyon. Sinuri at na-restore ng mga technician ang data sa cellphone ni Sampei. Ang mga resulta ay nagpakita ng maraming videos, kabilang ang mga video ni Rina na nakakulong sa isang masikip at madilim na kapaligiran. Batay sa impormasyon, ang lokasyon na naitala sa video ay nagpatunay na si Rina ay nasa villa ni Sampei sa oras na iyon. Matapos nilang makuha ang mahalagang ebidensya noong June 14, 9 na araw matapos mawala si Rina, pumunta ang pulisya sa isang apartment building sa lungsod ng Minami Ashigara, lalawigan ng Kanagawa at opisyal na inaresto si Sampei sa bintang ng ilegal na pagkakakulong kay Rina. Pagkatapos makuha ang search warrant, pumunta ang mga investigador sa villa ni Sampei upang magsagawa ng mas detalyadong pagsisiyasat. Kinuha nila ang ilang hibla ng buhok sa isang kumot, ito'y sa unang palapag, at natuklasan ang isang basang kama sa banyo sa ikalawang palapag na tila ito'y bagong linis. Sa huli sa pagsisiyasat ay natagpuan ng DNA ni Rina sa kama. Sa parehong oras, natagpuan ang isang matulis na bagay na puno ng putik at dosenang mga buhok sa basement. Pagkatapos ng forensic examination, napatunayan ang mga hibla ng buhok ay mula kina Sampei at Rina. Ang pulisya ay nag-isip na maaring ginawang bihag o pinaslang ni Sampei si Rina noong araw na ito'y nawala. Pagkatapos nila mag-shoot sa basement ng villa, hindi pinayagan ni Sampei si Rina na umalis kaya hinarang siya sa basement. Pagkatapos, dinala ni Sampei si Rina palabas ng villa at maaring itinago sa isang lugar. Pagkatapos ng pag-aresto kay Sampei, inamin niya, hinarang ko si Rina habang nag-shoot kami, ngunit ginawa ko lamang ito dahil meron siyang pahintulot. Itinanggi naman ni Sampei ang pagpatay kay Rina at sinabi na, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Batay sa record sa pagmamaneho ni Sampei, natukoy ng pulisya na minsan siyang nagmaneho patungo sa isang gubat. Ito'y 2 kilometer hilagang silangan ng villa. Ang lokasyon ay nasa dulo ng isang forest road, kaya nagsimula ang team ng investigasyon na maglakad sa lugar upang maghanap. Ang pulisya ay natuklasan ang mga bagong hukay, mga walang laman na lata at duct tape, at ito'y pinadaan sa laboratorio. Di nagtagal, natukoy na ang lupa sa mga hukay ay may parehong komposisyon ng lupa sa matulis na bagay sa basement ni Sampei. Ang DNA ni Sampei ay nakuha mula sa lata at ang DNA naman ni Rina ay nakuha naman mula sa duct tape. Bukod dito, pareho rin ang material at estilo ng duct tape
sa natagpuan sa villa ni Sampey. Lahat ng ebidensya ay nagturo kay Sampey bilang pangunahing salarin. Ang salarin na si Sampey ay pinanganak noong September 1988 sa lungsod ng Kama, ang sentro ng lalawigan ng Fukushima. Sa panahon ng krimen, siya ay 33 years old at siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang kilalang empleyado sa isang malaking kumpanya. Samantala, ang kanyang ina ay dating may-ari ng isang salon at naging isang tagapamahala sa bahay. Noong si Sampey ay nasa kindergarten pa lamang, ipinadala ang kanyang ama sa Estados Unidos upang magtrabaho bilang isang technical na tagapayo sa isang planta ng mga piyesa ng kotse na nagresulta sa paglipat ng buong pamilya sa Ohio. Ang klima sa Ohio ay malamig at sa simula ay nahirapan silang mag-adjust at hinarap nila ang ilang mga problema sa kalusugan pagdating nila doon. Sa paglipas ng panahon, namuhay ang pamilya sa Ohio ng 8 taon. Noong 2001, nang si Sampey ay 13 years old, natapos ang kontrata ng kanyang ama sa kanyang trabaho sa US at lumipat ang pamilya pabalik sa Japan, kung saan sila ay namalagi sa Fukushima at doon sila nagtayo ng bagong tahanan. Pagbalik sa kanyang bayang Sinilangan, nag-enroll si Sampey sa isang public high school. Dahil sa kanyang matagal na paninirahan sa US, napakahusay niyang magsalita ng Ingles. Bagaman hindi ganap na matangkad, mahusay si Sampey sa basketball at sumali sa basketball club ng kanyang paaralan. Siya ay sikat at hinahangaan sa paaralan. Pinupuri pa ng kanyang mga kaklase dahil sa galing nito sa academic at athletics. Ngunit sa panahong ito, ang kanyang agresibong katangian ay nagpakita na rin. Ayon sa isang matalik na kaibigan, si Sampey ay may kakaibang ugali. Ito'y madalas na nagagalit at madalas na nagtatapon ng mga bagay-bagay sa bahay. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang pag-uugali sa paaralan. Noong 2003, sa edad na 15 years old, nagtapos si Sampey sa junior high school na may napakagandang mga akademikong tagumpay at siya ay tinanggap sa Shi High School. Pagkatapos ng high school, sinakripisyo ng kanyang mga magulang si Sampey upang mag-aral sa ibang bansa. Ito'y sa University of South Alabama sa US. Pagkatapos na makamit ang kanyang degree, bumalik siya sa Japan at nakahanap ng trabaho malapit sa kanyang tahanan para sa isang kumpanya na namamahagi ng semiconductors at chemical. Aktibo si Sampey sa pagpapabuti ng mga disenyo ng linya ng produksyon. At sa loob ng maikling panahon, siya ay napromote bilang department head sa loob lamang ng hindi higit sa 2 taon. Sa panahong ito, kinasal si Sampey sa isang dating kaklase sa high school. Pagkatapos magpakasal noong November 2016 sa edad na 28, umutang siya ng 14 million yen upang bumili ng isang bilya. Ito nga ay sa Hitachi-Yoda, na magiging lugar kung saan niya itinago at pinaslang si Rina. Isang buwan matapos bumili ng villa, noong December 2, 2016, inaresto si Sampey sa bintang ng pag-atake sa isang pulis. Sa sumunod na 2 buwan, patuloy siyang nagdulot ng gulo at ilang beses na inaresto. Noong January 2017, nanggahasa si Sampey ng isang babae sa kalsada ng Hitachi-Yoda. Pagkatapos nito, siya ay inaresto sa bintang ng pambubugbog na nagdulot ng matinding pinsala. Noong January 25, 2017, muli siyang inaresto para sa pagsasagawa ng panggagahasa sa isa pang babae. Ngunit sa harap ng maraming alegasyon, nagawa ni Sampey na makatakas sa pagsasakdal sa pamamagitan ng pagbabayad ng mataas na halaga para siya ay makalaya. Ito'y dahil na rin sa tulong ng kanyang mga magulang. Pagkatapos magkaroon ng pag-aayos ay hindi siya nagtanda. At ang kanyang paulit-ulit na pagtakas mula sa bilangguan ay nagbukas ng daan para sa kanyang pagkakasala sa mas malubhang mga krimen sa hinaharap. Matapos ang ilang hindi pagpapakumbaba at pagdulot ng gulo, nag-file ng divorce ang kanyang asawa. Pagkatapos ng divorce, wala na silang anumang komunikasyon. Pagkatapos, nagtrabaho si Sampey sa isang lokal na kumpanya ng pelikula. Ngunit sa huli ay nag-resign. Mula noon, siya ay nagkaroon ng matinding adiksyon sa social networking at patuloy na nagpapakasaya
sa pagkuha ng mga larawan at pagsusuri ng mga aktres upang puna ng kanyang mga pagnanasa. Ilang buwan bago ang insidente, noong gitna ng February 2022, si Sampey ay nakipag-ugnay kay Rina. Ito'y sa Twitter dahil sa isang oportunidad sa modeling photoshoot na ibinahagi niya. Ang shoot ay nakatakda mula February 23 hanggang March 2. Ito'y sa Hitachi-Yota, Ibaraki. At inaalok ang bayad na 60,000 yen para sa 3 oras. Samantala, nakatanggap din si Rina ng isang imbitasyon sa isang photoshoot din mula sa Tokyo World. Ang magiging bayad kay Rina ay hindi kukulangin ng 100,000 yen, samantalang kay Sampey ay nag-alok lamang ng 60,000 yen. Kaya sa una ay tinanggihan ni Rina ang alok nito. Gayunpaman, hindi sumuko si Sampey at patuloy na nakipag-usap kay Rina hanggang sa pumayag ito na magbayad ng 120,000 yen. Matapos nila makumpleto ang kanilang unang transaksyon, nanatili silang magkausap simula noon. Sa araw ng insidente noong June 5, ang kanilang ikalawang transaksyon ay naganap. Tulad ng dati, sumakay si Rina ng tren patungo sa Hitachi-Yota sa Ibaraki at pumunta nga sa villa ni Sampey. Sa araw na iyon, dinala ni Sampey si Rina sa basement, kung saan inihanda niya ang lahat ng kagamitan para sa photoshoot. Ang basement ay walang laman maliban sa isang kama. Nag-enjoy si Sampey sa filming at naghanda ng iba't ibang mga props tulad ng posas at lubid. Nangyari ang krimen sa ganap na 11 ng umaga. Habang ang pagsushoot ay nasa proseso, pinusasa ni Sampey si Rina at ginamit ang kanyang telepono upang i-record ang buong sensitibong pangyayari. Hindi napigilan ni Sampey ang kanyang sarili, kaya iniharap niya ang kanyang braso sa liig ni Rina at saka siya pinatay. Pagkatapos ng krimen, ayon kay Sampey, siya ay natakot at dito kaya niya sinira ang mukha ni Rina upang gawing mahirap itong makilala at inilagay ang kanyang katawan sa isang gubat. Nang siya ay nahuli, inamin lamang niya ang pagposas kay Rina at tinanggi ang aktong pagpatay. Hindi siya umamin hanggang sa June 18, 2022. Dahil na rin sa record mula sa kanyang kotse, ay inamin na rin niya ang pagpatay. As of recording, walang napabalitang hatol or paglilitis kay Sampey kahit na ang kaso ay naganap pa noong 2022. Gayunpaman, nakakabahala ang posibilidad na tulad ng kanyang mga nakaraang krimen ay maaring natapalan niya muli ang batas sa pamamagitan ng pera o baka nakalusot pa ito o nakatakas sa kaso. Sinabi ng lolo ni Sampey na ang ama nito ay abala sa trabaho at hindi kailanman nag-aalala sa edukasyon o buhay ng kanyang anak. Marahil ay ang kakulangan sa pagmamahal ng kanyang ama noong siya'y lumalaki ang nagdulot sa kanya upang magkaroon ng isang di karaniwang personalidad. Ikaw, anong masasabi mo sa nangyari kay Rina? Ano kaya ang posibleng kaso kay Sampey? O tingin mo matutulad lang ito sa iba pa niyang kaso? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!